Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yung partner, andito pa rin tayo sa Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City. At kasama natin ngayon 20 years in service po si Kapitan Jesse Areha. Kaway-kaway tayo, Kap. Ayan, at saka sa hapon na ito mga idol, pag-usapan po natin kung saan meron pong tatlong pan ba ito, Kap? Apat na pan po si Kap GC po mga idol, kung saan umabot na po sa almost 100,000 ang nagastos niya dahil sa trial and error. Ayan. Partner, sa paggawa ng pan at saka mga ginamit niyang pamamaraan dito. Dahil hindi pa siya nakapag-attend ng mga seminars before siya nag-start. Ayun partner, ang pinaka-disadvantage pag nanonood ka sa university ng YouTube. Tapos walang actual na nagtuturo sa iyo na kumbaga consultant mo. Pero Yes. ito ngayon matuturuan tayo ni Kap dahil para hindi nyo napagdaanan yung napagdaanan niya, ito yung pinaka-advantage partner. Ayan, at saka ngayon po mga idol, si Kap GC po is nag-invite po dito sa atin sa kanilang barangay sa Malabog. Oh yes. Ayan, para po turuan yung kanyang community. Oo. Ayan, so we gathered the people na nagturo po kanina sa community ng Biofloc Technology sa hito at saka sa tilapia. At saka ngayon, pwede nang i-apply dito sa likod natin partner kung saan ang fund niya. So Kap, paano kayo nagsimula dito? Bakit umabot sa halos 100,000 ang trial and error nyo dito sa pag-aalaga ng tilapia nyo po? Yun nga, sa University of YouTube, laging yung start ko kasi is nag-start ako sa RAS system. RAS system. So gawa ako ng yung pan ko doon. Ito yung pinakauna, itong dalawa. Ayun. So 3 beses yan gina-repair ko kasi yung sa starting ko is yung square. Hindi mag-rotate yung tubig. So linagyan ko ng para ganito, parang ganito. Para medyo oblong siya. Tinanggal yung kanto. Tsaka yung RAS kasi is kailangan may filtration system, so dinagdagan ko na naman ng isang box para maging doon i-filter kasi yung filter ko noon is itong balde. Yung ginagamit ko na pang-filter siya. Hindi maganda kasi pag mag-shut off siya pag mapuno ng alikabok yung tubo ng yung pump. So gawa naman ako ng ibang style. Ito naman yung Venturi system. RAS pa rin. So ang nangyari, yung tilapia ko umabot ng 4 months maliit, siguro mga 6:1 kilo or 7. Sabi ko, failure ito. So nagkataon na lagi akong nag-ano sa YouTube, nakita ko yung ninyo, yung Biofloc Technology. So nagka-interest ako na yung no water change kasi sa RAS system, ang problema kasi is every week ka mag-change ng water. Magasto masyado. Magasto masyado, tsaka maglinis ka sa sa mga box sa filtration system. Matrabahoso siya. So nakita ko sa dito sa Pinoy Palaboy na vlog na about sa Biofloc Technology, nagka-interest ako. So yun ang nakita ko. Pasalamat ako sa inyo kasi yung seminar natin kanina very detailed siya. Half day lang pero comprehensive yung presentation. Hindi na masyado ninyo ginadiscuss yung mga technicality kasi hindi naman tayo mga scientist. Farmer naman tayo. So hindi tayo makaintindi ng mga technicality, pero yung mga from construction, yung engineering design, yung paano maggawa ng biofloc para siya, i-explain paano yung ammonia makonvert into nitrate, yung mga ganon. So basic siya masyado. Mas madaling maintindihan. So, pasalamat ako sa inyo sa ninyo sa technology na transfer dito sa Malabog. I hope na yung tinuruan natin kanina mag-multiply kasi ito yung program namin dito sa Malabog, yung tinatawag na si Papa. Kung sa Bisaya yung Papa is father. So kung ikaw yung Papa, ikaw yung provider ng pamilya sa pagkain. So in terms sa Bisaya, yung C is seguridad sa pagkaon sa panimalay. So yung acronym niya is si Papa. So itong itong technology na itong Biofloc Technology, gusto ko na sa lahat na bahay dito sa Malabog kasi maganda yung water source namin. Dapat may maliit sila na ganito. Kahit yung mga 500 lang na fingerlings. Para pagkain lang sa bahay. Eventually, food security sa bahay. Eventually pag ma-master na nila, parang big scale na, yung pang commercial type na. So ngayon ang target namin dito sa Barangay Council is food security for the house lang sa mga bahay-bahay. So mastery of the technology kasi yung technology hindi naman yan applicable sa lahat ng lugar.
Kasi yung technology sa Luzon, parang kung kopyahin natin dito, hindi tayo sigurado na Yes. applicable yan dito kasi may mga may mga barrier yan. Halimbawa, sa Consideration. climate, consideration. So kung mag-click yan dito, yun na yung target sa barangay council na medyo mag-big scale na. Part sa tourism ng barangay Malabog, sir. Ayun, maganda partner. Ang nakaka-inspired partner dahil initiative ni Cap, no? So personal expense niya tong pinapunta tayo dito. So yun ang pinakamaganda. So may talagang yung heart niya doon para sa community nila. Kasi kung tutuusin kasi marami tayong na-learn doon sa pandemic, no Cap, no? Oo. Yung food security natin kailangan natin sustainable. So ito na yung isa sa mga mga solution, no, para sa bawat community, sa bawat household meron kang maliit na space, no, meron kang pagkain na pagkukunan diyan. Mas maganda. Yun ang pinaka-importante. Yes. At saka partner, syempre kagaya sa atin. At saka kay Cap dito, lumaki na yung harvest size na yung mga tilapia or hito man, hindi ka na mamroblema partner sa ulam mo. No. Huwag mo lang araw-arawin dahil nakakaumay. Ayun. Lalo ng hito natin, di ba? Pero sa tilapia kasi maraming luto, mayroong pakbit, prito, or sabaw, or Paksiw, inihaw, marami po mga idol. So hindi mo na kailangan, halimbawa, may rice ka dyan, hindi mo na kailangan ng ulam, pumunta pa sa palengke kung wala kang perang pambili. Oo. Dahil kuha ka lang siguro Readily konti. available. Ayan, pwede mo nang makain. Yun. Pero dito Cap, sa'yo Cap, sa during seminar natin kanina, ano yung mistake mong na-realize dito sa paggawa mo ng pan? Yung yung panel type, medyo kulang yung yung lalim. Oo. Kasi ito naka-panel type pero parang mga 5 inches lang siguro yung difference dito sa gitna at saka sa gilid. Okay. Yung sa kanina sa inyo is parang 1 foot, di ba? Oo, what po? Para lahat na slats pupunta doon sa butas. So isa yun sa engineering problem. Parang isa lang, yun yung problema ko dito sa engineer. At saka itong dagdag na box na ang laking gasto dyan. Ang daming PVC pipe dyan. So sa biofloc, ito na lang. Wala na yan dyan. So wala na ito. Only aerator na lang ang gamitin. Kailangan. So medyo siya, mas matipid siya sa kuryente. Mas lumiit yung expense natin sa biofloc technology. Plus pa yung masisave natin sa pagkain. Ayun. So yun yung kagandahan. Yun yung kagandahan sa biofloc. Ayun mga totoong Mahinday. So maraming salamat dito kay Cap. Partner, pagpasensya na nila tayo dahil nag-post tayo kahapon. Sobrang daming gustong umattend ngayon sa seminar. Exclusive lang po kasi dito kina Cap. So nakatalagang dito lang talaga sa kanilang area. Pwede nyo po kami i-request, no, mag-message po kayo sa amin, mag-usap tayo kung anong gagawin. Kasi pag nakapunta kami sa area nyo, tulad ni Cap, first po sa amin na ni-request kami na isang barangay official na makatulong din sa community. So yun po, possible na yun din po yung gagawin nyo sa inyo din sa community nyo. Baka gusto nila makatulong, partner. Mga ilang attendance ba natin kanina Cap? Parang 35, 40 yung yung attendance kanina. Wala pong bayad dun lahat sila mga idol. Libre yun Cap, lahat sila. Libre kasi yan. Nakita ko kasi na i-share ko na lang ito sa sa Pilipinas. Yung palagi kong sinasabi sa mga meetings ko na yung edad ko ngayon is 54. Sabi ng Bible, ang tao bigyan ng Panginoon ng 70 years. 70 years. Meaning to say, mayroon na lang akong 16 years dito sa mundo kung mamatay ako sa 70 years old. Ang tanong ko sa sarili, dapat tanong natin sa sarili, sa buong Pilipinas, sa bayan ng Pilipino, ano yung magawa ko para sa bansa ko? Yung contribute. Ano yung contribution natin alam natin na we are on the roadmap for change. Lahat tayo mag-aspire ng pagbabago sa bansa. Ano yung contribution natin? So, ito yung gusto kong contribution, lalo na sa food security program. Lagi tayong kumakain sir ng pagkain galing China, Yes. galing Vietnam, yung Trendori ba yun? Diba galing Vietnam? Ano kayang pinakain doon? Ano kayang mga baka may formalin yun, baka para fresh pa dito. Samantalang sobra-sobra yung resources dito sa Pilipinas. Totoo. So dapat tayo sa gobyerno, tayo itong mag-initiate paano natin itong mga resources na instead na itatapon natin yung tubig, daming tubig, tapon lang natin, ma-utilize natin, ma-convert natin into food. So ito yung isa ring pamaraan, contribution ko sa bansa, na kung halimbawa dito sa barangay ko, lahat na bahay dito may isang ganito, may pagkain na sila lahat, may ulam na sila lahat. Kung mamaster nila, mag-commercial sila, so may na sila, panginabuhi na, livelihood na. Saka
hindi na tayo magbili ng kain tayo ng galing sa labas. Hindi natin alam anong ginagawa nila doon. So dapat yung pagkain natin, alam natin kung malinis ba yan, sigurado tayo. Saka na yan, sa health na din natin na pagsigurado tayo sa kinakain natin, talagang masisiguro natin yung health condition natin bilang isang Pilipino. Yun sir ang ko. Kasi ikaw nagpalaki. Ikaw Alam naka-monitor. So maliban dyan, may livelihood ka pa. Kung may livelihood. Halimbawa, ito, palit lang, trial lang, pang food consumption mo lang. Kung ma-master mo na, sabi ni Cap, pwede ka pang mag-expand. Expand. For business na yun. For business na. Then, target namin, pag ma-master namin ito, yung naman ang gusto naming i-seminar, yung feed making na naman. Kasi mayroon kaming makina dito na May mga pelletizer. pelletizer na pang home, pang bahay lang. So, ngayon, hindi muna kami mag-engage doon kasi alam mo naman yung first timer tayo, hindi natin makuha yung insaktong protein para sa isda. So, dito muna tayo. Then, eventually, pag ma-master natin ito, kita natin, malaki yung gasto sa feeds. Kasi commercial, mahal. Gawa na naman kami ng feeds. So, never stop na nag-innovate. Innovate tayo. Talaga. Innovation ang pinaka-sikreto. Yes. Yun yung target ko, sir, sa dito sa aquaculture. So yun, partner. Yes. At saka partner, sa ngayon, I think good choice na nag-invite si Cap sa atin. Kasi sa atin, partner, ulit-ulit natin sinasabi, before you start, bago ka maggastos ng pera mo, dapat mag-invest ka sa knowledge. Yes. Kasi without knowledge, lack of knowledge, masusunog yung pera mong pinaghirapan. Ubus talaga. Yes. Halimbawa, nagbayad ka ng anuman, mayroong mga nag-titraining kasi ng seminar, you can avail po, mga idol, anywhere in the Philippines, marami pong nag-seminar, dapat pong makapag-attend po kayo. Kasi kung without seminar, pag nag-trial ka, nagkamatayin yung mga fingerlings mo, nag-crash yung system mo, malaking kapital ang mawawala talaga sa'yo. Yun. Dapat po mga idol, invest in knowledge, tapos, syempre, technology, alamin dapat, lahat. Start in small, sabi nga ni Cap, dream big, start in small. Yan. Kapag nag-crash ang system nyo dahil nag-trial and error muna kayo, first timer, hindi po masama na na-failure muna kayo kasi nag-trial and error first timer. At least yung capital nyo, maliit lang ang nabawas, maliit lang yung losses mo. Kapag nagbuelo po kayo ng malaki agad, kapag nag-loss, na-failure po kayo, ano pa yung pang second attempt nyo? Naubos na yung pera mo, partner. Sayang po, mga idol. So you have to be prepared kasi yan ang importante, partner, no? Dapat hindi mo ubusin lahat sa isang bagsakan. Dapat meron ka pang other option pa, may reserve pa. Kumbaga. So sana po marami kayong natutunan dito sa videong ito, no? Si Cap, may mga any advices ka pa ba? May question ka pa, partner? Wala na, partner. O kasi parang ang dami na. Babalik tayo, Cap. Welcome pa ba kami dito, Cap? Welcome na welcome. Pag dumami na ito sa mga household tong babalik kami. concrete fund, mag-invite ako sa inyo ulit. Ayun ang pinakamaganda. Partner, ask namin, Cap, ano ba yung pinaka-best advice mo sa kagaya mga punong barangay na pwedeng i-share pala yung mga ganitong tulad ng aquaculture, ganito, Cap? Sa mga, lalo na sa mga third class municipality, barangay or city, yung economic activity, pag ang dami nating resources, halimbawa dito sa mga rural area, sa mga bukid-bukid, mga mahirap na mga munisipyo, mga barangay, try kayong maghanap ng resources na halimbawa marami kayong tubig. So ang gawin nyo lang, mayor or kapitan, step 1 kayo, mag-invite kayo sa kanila. Tama yun, importante yung knowledge. Mamaya na kayo mag-invest sa sa infrastructure. Knowledge muna. Kasi yun yung nangyari sa akin. Ang laki ng losses ko sa trial and error, error pa rin. So mag-start kayo sa seminar. Dito sila, si Pinoy Palaboy, yung seminar basic ayun. Masyadong basic, madaling intindihin. So diyan muna kayo bilang isang mayor or isang kapitan, mag-invite kayo sa kanila. Then kung barangay fund, invite nyo yung city agriculturist niyo or municipal agriculturist niyo para naman ma-assist, kasi baka may pera yung yung munisipyo or yung barangay na pwede namang ilibre ang pitch, ilibre yung fingerlings, pwede yung ganon. So ayan, mag-start kayo mag-seminar, then after kayo mag-seminar, dyan kayo mag-start ng gumawa ng ganito na bistang. Yung mga equipment na gagamitin, dyan na kayo magbili pag malaman na yung ano yung bilhin ninyo. Kasi kung University of YouTube lang yung ninyo, tulad sa akin, ang laki ng losses ko. Yung time, money, and effort ko, nako, ang laki. Stress ka pa masyado, bakit hindi ko tumubo yung tilapia ko, gano'n. So, yun yung importante. Then,
Pag ano na yan, yun na nga, sabi ko, think big, start small. Kasi kung small ka mag-start, kung ma-failure ka, small din yung failure mo. Losses. Then kung ma-failure ka once, don't stop. Second failure, don't stop. Kasi importante sa lahat na aspeto ng buhay yung mastery ng ano mo. Pag ma-master mo ito, nako, parang makita mo na yung profit sa ano mo, sa pinaghirapan mo, yung mastery sa trabaho. So yun lang. Tayo sa gobyerno, maghanap tayo ng paraan na yung mga tao natin may pamumuhay sila, may livelihood. Ganun. So ayun, napakagandang advice, partner. Yun. Yan. At saka, sabi nga ni Kap, first, second attempt, kung na-failure ka, maybe in the third attempt, success ka na, and the fourth. Pero kung dumating ka na sa 7 attempt, partner, Hanap or ka ng more iba. than that, maybe wala talaga sa kapalaran. Wala dito. Wala sa kapalaran mo. Hanap ka ng iba. Kami po naniniwala dyan, Kap. Kahit anong seminar mo pa, may subscriber tayo, partner, na sir, nakapag-attend na po ako ng online seminar 4 times, kulang pa ba yung learnings ko? Ganito, ganyan. Kasi failure. Kasi na-failure. Pero kung 7 times na po kayo na-failure, mga idol, maybe think another. Maybe hindi sa tilapia ang inyong swerte. Baka sa mga kambingan. Baka sa hito. So, maybe wala sa kapalaran. Pag mga 7 times, hindi na talaga yan karapat-dapat, partner, na mag-attempt ka pa kung mga 7 times na. Kasi ang dami mo ng experience. Posible na hindi ka pa talaga mag-success. Tama po yung matutumay. Sana po marami kayong natutunan sa video ito. Please don't forget to subscribe itong channel po namin. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya ni Kapitan Jesse Areha, mapupuntahan namin kayo. Kita-kits tayo sa farm nyo. Ayan, at saka mga idol, please like naman yung ating video kung nagustuhan nyo po, mga idol. At saka i-click yung notification bell sa baba para updated po kayo sa aming next na video po, mga idol, na updated. So, mula yan dito sa Barangay Malabog. Next week po, mga idol, Kita-kits tayo sa Lord Luzon. yes, for a Bifloc Technology Seminar sa Malasigi, Pangasinan. Ayan, tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farming hero. Pero pag sinunod nyo yung mga diskarte nila, possible po, yun din ang magiging resulta. Pero pag 7 times, napalpak pa rin kayo, huwag nyo nang ituloy yung mga... Kasi baka hindi para sa iyo yun, mag-change na po kayo ng other business. Okay? Yes. Maraming salamat po dito. Mula yan dito sa Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City. Kasama natin yun ng captain natin, si Sir Captain Jesse Areha. Maraming salamat po sa inyo. Kaway-kaway, mga Happy totoong farming, mga mga hinday. idol. Kita-kits sa sunod na video. Kita-kits in Luzon!